isa sa pinakamapangyarihang patunay na may Diyos ay makikita mismo sa loob ng puso ng bawat tao. Ito ang tinatawag na moral argument. Ayon sa Romans chapter 2 verse 15 to 16, kahit ang mga taong hindi pamilyar sa kautusan ng Diyos ay may kaalaman sa tama at mali, dahil ang batas ng Diyos ay nakasulat sa kanilang mga puso. Ang budhi nila ang nagpapatotoo sa kanila, kung minsan ay nanguhusga at kung minsan ay nagtuturo ng katuwiran. Sa madaling salita, kahit walang Biblia o relihiyosong aral, ang tao ay may likas na pakiramdam kung ano ang mabuti at masama. Kung iisipin natin ito ng malalim, saan nga ba nanggaling ang ganitong moral na kaalaman? Hindi naman ito basta itinuro ng lipunan, dahil kahit sa mga liblib na lugar o kahit sa mga batang wala pang natutunan sa paaralan, naroon na ang pagkilala sa kabutihan. Hindi rin ito basta galing sa kalikasan o sa aksidente ng ebolusyon. May nagsulat ng batas na ito sa ating puso at siya ang Diyos. Ang katotohanang may tama at mali na tayo ay may konsensyang kumikilos sa loob natin ay isang malalim na paalala na hindi tayo nilalang para sa kaguluhan, kundi para sa katwiran. Ito ang best argument. Ang konsensya nating kumakaway kapag may nagawang mali. Ang pakiramdam ng guilt o peace kapag gumagawa tayo ng tama. Lahat ng yan ay paalala na may Diyos na nakamasid at may plano sa buhay natin. Hindi lang siya basta nanonood, hinuhusgahan niya ang puso ng tao, kaya ang tanong ngayon ay hindi lang kung naniniwala ka sa Diyos, kundi kailangan talaga nating mag-ingat na hindi mamanhid ang ating konsensya. Sa simula, ramdam na ramdam natin kapag may nagawa tayong mali. Parang may kumakalmot sa loob, may kirot, may bigat, pero kapag paulit-ulit na natin binabaliwala yung pakiramdam na yon, unti-unti itong nawawala hanggang sa dumating ang punto na kahit mali na ang ginagawa, parang wala ng epekto. Hindi na tayo tinatablan, hindi na tayo natitinag. Ito yung tinatawag sa Biblia na seared conscience, budhing manhid na parang sunog na balat na wala ng pakiramdam. Delikado to kasi kapag hindi na tayo nasasaktan sa kasalanan, baka hindi na rin tayo bukas sa pagbalik sa Diyos. Kaya habang nakakaramdam pa tayo ng guilt o pagsisisi, huwag na natin itong ituring na istorbo. Tandayan na may pakialam pa ang Diyos sa atin. Tandayan na may pag-asa pa tayong bumalik, magbago at mamuhay ayon sa gusto niya.